maging ang iba pang update sa lagay ng ating mga kababayan sa Libya at Morocco. Makakausap po natin si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Yusek, magandang araw po sa inyo. Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Yes sir, unahin ko na po itong tungkol sa kaso ng pagpaslang kay Julie B. Ranara. Ano po yung detalye ng desisyon po ng Korte sa Kuwait? Well, wala pa sa atin yung detalye kasi advance information yan kasi ang desisyon ay lumabas lang ng kapon, no? September 14. In-inform lang ng abogado natin yung embahada, tapos hinihintay natin yung kopya ng final decision. Hinihintay natin yung report ng embahada kasi meron pa dyan dapat yung financial damages. Well, hindi pa natin alam, no? Ang alam lang natin, from the beginning, hindi naman talaga pwedeng full life imprisonment or what dahil nga sa pagiging minor de edad ng akusado, no? Ganun pa man, hindi na absuelto, hindi nagkaroon ng whitewash, at napakabilis na pag-atol sa kanya. So, this is acknowledged, yung efforts, kasi nangako naman yung Kuwait na bibigyan ng hustisya yung pamilya, no? Alinsunod sa batas nila. So, we will tell you, we will inform you of the details once nakita na natin yung court decision, of course, with the official translation. Sigurado naman siguro, tingin natin, mag-a-apela yung akusado, may 30 days to appeal, susubaybayin pa rin natin yung kaso. Point is, hindi siya na-absuelto. Okay, Yusek, tanong po mula kay Maricel Halilin ng TV5 at Cherry Ilaw ng SMNI News, nakausap nyo na po ba o ng DFA ang pamilya ni Julie B. Ranara? Ano po ang reaksyon nila at kung sapat na po ba sa kanyang pamilya itong hustisyang nakamit? Alright po. Ako po yung mismo nagbigay ng information. Palaging sa kapatid ako nag-ipag-unahin for the past several weeks. Every time may trial, I'm in touch with them, binibisita ko po sila. Ngayong araw mismo, I understand yung DMW, yung OIC nila, si Mr. Hans Kakdak, pati si OWA administrator will visit the family, no? Kagabi, na-inform ko, ang unang reaction ng kapatid, iyak halos sa tuwa, no? Na may justisya. Pero nung nakausap yung nanay, siyempre, kasi hindi na sila sabay ngayon ng nanira, no? Ibang lugar na sila, Las Piñas yung kapatid, yung nanay nasa Cavite. Ang nangyari ngayon, parang iniisip nila, parang kulang, no? Kasi iniisip nila yung life imprisonment. Pero nung napaliwanag na hindi naman absuelto at saka may justisya, kunyari, tayo mismo sa ating batas, exempted yung mga minor de edad, no? From criminal liability as a general rule. So, naintindihan po rin nila, no? At saka ngayon, hinihintay lang nila yung anuman ng moral damages. So, parang, alam natin, buhay na nawala, no? Alam natin yan. So, they are grateful na may justisya, pero siyempre, hindi recent lang yung pagkapatay, karumang-duman na pagkapatay kay Julie B. Kaya parang para sa kanila, siyempre, hindi naman mapapalit kahit na ba anong imprisonment, hindi naman babalik yung buhay ng kanilang Jollibee. At handa sila makipanayam sa kanila para sabihin nila ano yung expression sila. Pero as a general rule, mabuti naman, natutuwa naman sila na merong hatol. Okay, Yusek, pagamat nahapiawan nyo na kanina, follow-up question po mula kay Cherry Ilaw, no? May compensation din daw po bang tinanggap ang pamilya Ranara mula sa dating employer ng OFW? Wala pa natatanggap na compensation. Lahat ng kanilang mga nakuwang benefits galing sa ating pamahalaan. Galing, for example, kay President Bongbong Marcos mismo, no? Galing sa DMW o sa amin. Iniintay natin yung decision kasi dapat mayroong yung damages, dapat mayroon yung yung hatol, yung decision. Kailangan may kasama yon indication kung magkano kailangan bayaran ng akusado o ngayon kondenado na convicted na sa pamilya. Pero remember natin, aapilahin niya yan. Tingin natin aapilahin niya yan. So,
tingin ko hindi pa mabibigay right away. Pero susubaybayin natin po yan. No? Pero dapat magkaroon. Okay, sir, katanungan naman po mula kay Maricel Halili ng TV5, ano yung mangyayari kapag nag-move for blood money ang killer ni Renara? Posible ba yun even after ng conviction? Well, yung blood money is para hindi ma-execute eh. Wala naman death penalty dito eh. So, hindi applicable yung blood money. Ang blood money o diya, ang tawag doon sa Islamic law, ay para patawarin ang gumawa ng kasalanan ng pamilya ng napaslang at hindi ibitay. Tapos bibigyan ng blood money. At hindi obligado yung pamilya na tumanggap ng blood money. Dito, sa kaso na to, ang hatol sa kanya, imprisonment. Hindi applicable ang blood money. Pero dapat may moral damages or compensatory damages. No? Kung ang tanong ibig sabihin, yung pamilya ba tatanggap ng blood money? Naalala ko po na sinabi nila kay Senator Tulfo noon at sa amin na ayaw na tumanggap ng blood money, gusto nila tuloy yung kaso. So, gano'n, gusto nila ng hustisya. So, yun, makukulong siya. Kahit anong bigay niya ng damages, nakakulong pa rin siya. Okay, sir, katanungan naman po mula kay Mel Las Moras ng PTV. So far, ano-ano na daw po bang tulong ang naihatid ng pamahalaan para sa pamilya ni Julie B. Renara? Well, the part of the DFA, siyempre kami yung nag-monitor ng kaso. Originally, kami nagbabayad ng abogado from January to July. Tapos July 1, nag-assume yung DMW ng financial responsibility sa lawyers. No? Binigyan sila ng, nung nangyari ito sa February, binigyan ng, pagkaintindi ko, binigyan ng DMW ng education, yung mga anak. Tapos, meron pang nag-alok, kung hindi si Presidente mismo, isang congressman ng House and Lot para sa kanila. No? Titingnan po natin ano pang tulong pwedeng bigyan. Ngayon mismo, tulad ng sinabi ko, bibisitahin siya ni Attorney Hans Kakdak, head ng Department of Migrant Workers ngayon. Tingin ko magbibigay ng konti pangako kung ano pang tulong pwede ibigay sa kanila. Okay, sa iba pa pong usapin, Yusek, kamusta naman po yung inyong monitoring sa mga kababayan natin na apektado ng malakas na bagyo at pagbaha sa bansang Libya? Nananatili po bang ligtas ngayon yung ating mga kababayan doon? Opo, wala pong, ang latest report, wala pang casualties. Kasi po, sa Derma, kung saan yung main city, kung saan tumama yung bagyo, malapit na yun sa border ng Egypt. There's only about 90 Filipinos there, pero mga nurses. Nagtatrabaho sila sa hospital. In fact, nagtatrabaho pa rin kasi nasa high ground sila at kasama sila sa relief efforts. At yung ating mga kababayan sa Libya, tumutulong, nag-ambag sila para para mag-contribute, no, sa ating mga kababayan. Ang magandang balita, opo, maraming missing, maraming po namatay, nakikidalamhati tayo sa ating mga kaibigan from Libya. Ganun pa man, walang Filipino included sa casualties at missing. Accounted for ayon sa mga Filipino community leaders. So that's good news. Okay, sir, sa inyo pong pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tripoli, no, saan po ngayon nananatili yung mga apektadong kababayan natin sa Libya? Sila po ba'y kinakailangang i-evacuate? Ano pong detalye dito? Hindi po kailangan i-evacuate, nilipat sila to high ground ng mga Libyan employers nila at walang humingi ng repatriation. So wala ring nasa shelter or lahat may natutulugan, may naninirahan sila sa bahay talaga or apartments or what, no? So dahil medyo matagal na yung bagyo, no, at saka yung flood, tilang nag-i-improve, bumababa na yung tubig, nag-improve situation. Of course, hindi na babalik yung buhay ng mga namatay, no, napaslang, at saka sana may makita pa among the missing persons. Ganun pa man, kung may Filipino na kailangan ng assistance, financial assistance doon, dahil wala ng trabaho o gusto nang umuwi ng Pilipinas, nandun ang ating pamahalaan, nandiyan ang ating embahada para tulungan sila at kontakin lang nila. Okay, sir. Kamusta naman po yung linya ng komunikasyon at supply ng kuryente sa Libya matapos po yung nagdaang bagyo? Naibalik na po ba ito sa normal? Hindi pa po.
yun, nagdagdag sa komplikasyon, no? Kaya, ganun pa man, sa mga kamag-anak ng mga tiga-Libya na nasa Pilipinas, kung meron kayong missing relative doon, remember nyo po, tignan mo yung geography ng Libya kasi hindi sa Tripoli po, hindi sa capital, doon sa right side ng Libya, no? Sa eastern part. Kung meron kayong kamag-anak doon, tapos nawala na ng communication sa inyo, maaring dahil sa kuryente lang, sa internet, pero kontakin nyo pwedeng kami sa DFA, magdala kayo ng Facebook message sa aming webpage, aming page pala sa Facebook, pangalan OFW Help. OFW Help, tulong, H-E-L-P. OFW Help, one word. Tapos sabihin nyo paano i-contact ang mag-anak ninyo. Pero tingin namin in a few days, balik na sa normal yung kuryente. Baka nga itong weekend. Alright, sir. Sa iba pa pong usapin, sir, no? So hingi din kami, Yusek, ng pinakahuling update. Doon naman sa mga kababayan natin sa Morocco, kamusta na po sila ngayon? At nananatili pa rin bang zero casualty yung mga kababayan natin doon? Nanatili pa rin zero casualty kasi kukunti lang ang Pilipino doon sa area ng Marrakesh kung saan yung epicenter, no? Nagpadala ng team yung embassy kasi may balita na may mga Pilipino na walang matulugan. Actually, mga less than 20 sila. Ang problema, hindi pala walang matulugan. Ayaw lang nila bumalik sa apartment nila kasi may aftershocks pa. Kinakabahan sila. So, binigyan silang food supplies and all, no? So, ang maganda dyan, zero casualties. Merong, gusto namin i-clarify kasi may nabalitaan na 400 affected Filipinos. Actually, 400 are in the area around it, pero yung mismong lugar, mga less than 90 at accounted for. So, maganda rin balita yan. Papasalamat din tayo sa may kapal na yung ating mga kamag-anak kababayan ay walang nasawi sa kanila habang nagdadala mga tirin tayo sa ating mga kaibigan from Morocco. Okay, Yusek, bilang panghuli po ang inyong mensahe at paalala sa ating mga kababayan sa Morocco at Libya, pati na rin po sa kanilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Kababayan, no? Nandiyan yung ating pamahalaan. Meron tayong embassy sa Morocco, meron pang labor attaché doon. Meron din tayong embassy sa Libya. Nandun sila, naghihintay lang ng tawag ninyo kung maybe through us or OFW Help page. Kung meron kayong kamag-anak na hindi nyo makontak at maaring naapekto either ng earthquake or ng bagyo, sabihin nyo sa amin. Ay, mga kamag-anak, nandito lang kami, nandito DFA, nandito ng DMW, ang OWA, lahat handang tumulong. At kung kailangan i-repatriate, gagawin natin sa lahat madaling panahon. Mabuhay po. Mabuhay po kayo. Take care. Alright. Maraming salamat po sa mga ibinahagi niyong impormasyon, Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega.